Hello mga palangga, mga kapatid, pang-displaying tinapay muna tayo ngayon. Dagdagan natin ngayon yung mga koleksyon ninyo na mga recipe sa ating mga tinapay. Ito'y pang-display at pwede ring pang-delivery. Cup ubi cheese po yung tawag dito sa amin, kaya wag na nating patagalin ito. Simulan na po natin. Ito po yung ating sangkap ng ating palaman. Uunahin nating gawin yung ating palaman. Yung ginamit kong flavor ng ating ubi ay powder yam lang po. Kung meron po kayong syrup na ubi flavor ay pwede. Ayan po, pagkatapos nating mailagay yung mga dry ingredients ng ating palaman, ay haluin lang po natin hanggang sa mag-well combine at ilagay na po natin yung ating 2 tablespoon ng ating evaporated milk. At haluin lang po natin at pagkatapos po ay ilagay na po natin yung ating margarine. At haluin lang po natin itong maigi hanggang sa mag-well combine yung mga ingredients ng ating palaman. Ayan na po, okay na po ito. Ito lang po siya. Ayan po. At ngayon ay gagawa na po tayo ng ating ubi cheese dough. Ayan po yung ating mga sangkap. Nasa ating video screen lang po. At kung kayo'y nag-umpisa pa lamang sa pagbibikere na wala pa kayong dough roller or spiral mixer, pwede talaga ninyo itong masahin ng mano-mano hanggang sa ma-achieve ninyo yung pino ng texture ng ating dough. Bali sa pagmasa dito ng mano-mano, pagkatapos ninyong maimasa ng kagaya nito, ay i-rest nyo muna ang inyong dough ng 1 oras bago po ninyo masahin ng mano-mano para hindi po kayo mahirapan, para lumambot na po ang inyong dough para ma-achieve ninyo yung pino ng ating dough. At itong aking dough ngayon mga langga ay dinaan ko po ito sa aking dough roller ha. At cut ko lang ito sa 30 grams, medyo mo lumaliit lang, 30 grams lang po tayo. At pagkatapos kong putulin lahat ay pinigura ko lang po at saka i-rest po natin ito ng mga 20 minutes para po medyo lumambot yung ating dough bago natin lagyan ng palaman. Ayan po, pagkalipas ng 20 minutos ay pwede na nating lagyan ng palaman yung ating dough. Meron po ako ditong keso na hiniwa ko lang ng pa-cubes. Kunting lapad lang po sa ating dough para po makalagay lang po tayo ng palaman, hindi po masyadong malapad. At pagkatapos natin yung malagyan lahat ng palaman ay isara lang po natin ng mabuti yung ating dough. At meron po ako ditong 3 ounce ng baking cup at lagyan lang po natin yung ilalim ng large shortening para hindi po dumikit yung cup sa ating molder. At pagkatapos po ay laparin lang po natin ng kaunti yung ating dough at i-rest natin po ito sa 2 hanggang 3 oras at depende din sa ating room temperature. Ayan na po mga langga, pagkatapos ng 2 oras at 40 minutos ay malaki na po yung aking dough at pwede ko na pong isalang at nasa video screen lang po natin yung ating baking time. Ayan na po mga langga, luto na po yung ating ubi cheese. Ayan po si Inday ninyo, antok-antok na yan girl. Pero kaya yan, laban lang girl. Marami kang pinapaaral. Hindi biro magbikire mga langga, lalo na kung iasa mo to sa iyong tauhan or sa panadero mo lahat, wala kang sigurong kikitain. Kailangan marunong ka talaga kung ikaw ay mag-business ng ganito bikire. Ayan po, dahil breadcrumbs po yung ating itoppings dito, maglagay lang po ako dito ng Jersey creamer na ubi flavor. At pwede din kayo ditong gumamit mga langga ng margarine
tunawin nyo lang po yung margarine. Pwede mga langga kung ikaw ay magtitipid. Pero mas masarap ito pag ito po yung gamitin natin. Ito po yung tinunaw ko na margarine. Pwede po ninyo itong gamitin kung kayo'y hindi na magastos pa. Ito po yung ating ube na breadcrumbs. Ginawa ko po ito. May video na po tayo dito kung paano natin ito ginawa. At nilagyan ko po ito mga langga ng kaunti lang pong powdered milk. Kaunti lang po talaga. At depende din sa inyo kung kayo'y maglagay pa ng powdered milk. Napapansin po ninyo yung ating breadcrumbs ay pinong-pino po kasi sinala ko po ito sa pinong salaan. Ayan na nga, pwede na po natin itong i-display. Mga langga, salamat po. Sana nagustuhan po ninyong ating video ngayon. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye!